Nagising ako sa matinding pananakit ng tiyan. Agad na binasa ng malamig na pawis ang aking damit pantulog. Nagmamadali kong kinuha ang aking telepono para tawagan si Miguel, ngunit naka-off ang kanyang numero. Parang may kung anong malakas na sumisipa sa aking sinapupunan, kaya't napahiga ako sa sofa sa sobrang sakit. Kinuha ko ang librong gabay para sa mga buntis sa mesa. Nakasulat dito na nasa 39 na linggo na ako at maaring manganak anumang oras. Nanginginig kong tinawagan ang health center sa aming barangay. Sinabi ngang nurse na emergency ang sitwasyon at kailangan kong tumawag agad ng ambulansya. Nang marinig ang sirena ng ambulansya na bumasak sa katahimikan ng gabi, dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto habang nakahawak sa pader. Sa may pasukan, nakasabit pa rin ang kot na isinuot ni Miguel kahapon. Mula sa bulsa nito ay may nakalitaw na lipstick ng babae, hindi ito ang tata na ginagamit ko. Pagdating sa ospital, sinuri akong nurse. Pabago-bago ang linya sa fetal heart monitor. Isang batang nurse ang kumuha ng aking health card para sa pagpaparehistro. Bigla siyang tumingin sa akin. Tila may gustong sabihin ngunit nag-alangan. Bakit po? Tanong ko habang tinitiis ang sakit. Ma'am Isabel, pabulong na sabi ng nurse, nakita ko po ang asawa ninyo kanina sa prenatal check-up area sa unang palapa. Biglang kumabok ang dibdib ko. Baka nakamali ka lang, hindi siya umuwi kagabi. Hindi po ako nakakamali. Suot niya yung kulay abong V-neck sweater. Tanda ko po ng mabuti. Sabi ngang nurse. Sabay tingin sa may pinto. Kasama niya ang isang batang babae na nakaputing bestida para sa ultrasound. May kasama rin silang isang ale, mukhang biyenan ninyo. Lalong tumindi ang sakit ng aking tiyan. Namuti ang aking nga kamay na nakakapit sa kumot. Sigurado ka? Sigurado po. Buntong hininga NG, nurse. Grabe gumastos yung ale. Ibinili niya yung babay na imported na organic na tubig para sa buntis. Nasa tabi lang nila ako noong nagbabayat. Narinig ko ang presyo, 88,000 piso. Klang! Nahulog ang basong tubig sa aking kamay at nabasa ang puting sapatos ng nurse. 88,000 piso para sa isang botengang tubig? Kasalukuyang lumalago ang startup company ni Miguel at kapos sila sa pondo. Nang magbuntis ako at gusto kong kumuha ng yaya para sa postpartum, tinawag ako ni Aling Loida, ang biyenan ko. Nagastadora, sinasabing hindi naman kailangang maging magarbo ang panganganak. Ngayon, sinasamahan nila ang ibang babae para sa prenatal check-up at gumagastos ng 88,000 para sa isang botengang tubig. Ma'am Isabel, huwag po kayong mag-alala. Sabing nurse habang pinupunasan ang natapong tubig. Sabi pong doktor, kailangan ninyong panatilihing kalmado ang inyong emosyon. Tumingin ako sa kisame. Nakakahilo ang ilaw mula sa ilaw. Naalala ko 3 buwan na ang nakalipas. Natuklasan ko ang makahina-hinalang mensahe sa telepono ni Miguel. Sinabi niyang kliyente lang iyon. Pinatanggol pa siya ni Aling Loida, normal lang sa mga lalaki na maklibang sa labas. Ang mahalaga, umuwi pa rin sa pamilya. Noon, naniwala pa ako. Pinili kong magbingi-bingihan para sa kapakanan ng sanggol sa aking sinapupunan. Nasaan ang pamilya ni Geng Isabel Santos? Pumasok ang doktor na may hawak na medical record. Bukas na po ngang 3 sentimetro ang cervix ng pasyente. Kailangan ng pirma ngang pamilya. Kinuha ko ang aking telepono at nanginginig na tinawagan si Miguel. Sa pagkakataong ito, sumagot ito, ngunit agad ding ibinaba. Nang subukan kong tawagan ulit, naka-off na. Tinawagan ko si Aling Loida. Matagal bago niya sinagot. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras NG gabi? Abala ako. Inis na sabi ni Aling Loida. Nay, nasa ospital po ako. Mangganganak na, nanginginig kong sabi. Pakisabi kay Miguel na pumunta rito. Manganak ka kung manganganak ka.
Bakit mo pa siya tinatawag? Tumawa ng mapakla si Aling Loida. Sinong babae ba ang hindi nasasaktan kapag nanganganak? Nung ipinanganak ko si Miguel, sa likod lang ako ang owner type jeep nanganak. Huwag kang maarte. Pumirma ka na lang mag-isa. Nasaan siya? Tanong ko habang nangingit-ngit. Kasama ba niya si Chloe? Ilang segundo ngang katahimikan sa kabilang linya. Nasinundan kang pasigaw na sagot ni Aling Loida. Sinusundan mo ba siya? Isabel, sasabihin ko sa iyo. Dugurin kang gasantos ang dinadala ni Chloe. Kung matalino ka, manganak ka na lang ng tahimik. Kung hindi, malalagot ka. Bigla niyang ibinaba ang telepono. Tanging ang dial tone na lang ang naririnig ko. Parang alon na dumarating ang sakit ngang tiyan. Nakahiga ako sa kamang ospital, nakatingin sa walang laman na silid. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong panlalamig. Lahat pala nga mapangako, lahat ng mahal kita, ay kasinungalingan. Nang pumasok ang doktor, hindi na ako makapagsalita sa sakit. Itinuro ko na lang ang form para sa pagpirma. Bakit wala pa ang pamilya? Kunot noong tanong ng doktor. Mapanganib ang normal delivery. Kailangan may kasamang pamilya. Kinuha ko mula sa aking bag ang kopya ng ekstrang ID ni Miguel. Dati, lagi ko itong dala. Baka sakaling makalimutan niya ang kanyang ID. Bumuntong hininga ang doktor at sinabihan ang nurse na ihanda na ako para sa labor room. Sa labor room, may 2 pang buntis. Pareho silang may mga kasamang pamilya, may nag-abot ng tubig, may nagpupunas ng pawis. Masaya at maingay. Tanging sa tabi ko lang ang walang tao. Lumapit ang nurse para kunin ang aking blood pressure, may awa sa kanyang mata. Alas 5 ngang umaga, 5 sentimetro na ang bukas. Nanginginig na ako sa sakit. Tinurukan akong nurse ng painless anesthesia at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tinawagan ko ulit si Miguel. Sa pagkakataong ito, sumagot siya. Abala ako. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Iritableng sabi niya. Nasa ospital ako. Manganganak na. Pumunta ka rito, paus kong sabi. Kung manganganak ka, di manganak ka. Wala naman akong maitutulong diyan. Mahina siyang tumawa. Katatapos lang suriin ni Chloe. Sabi ngang doktor, maslan ang pagbubuntis niya. Kailangan ko siyang samahan. Maslan ang pagbubuntis? Natawa ako, ngunit tumulo ang aking mga luha. Paano naman ako? Miguel? Asawa mo rin ako. Dala ko ang anak mo. Nasa delivery room na ako. Pero kasama mo ang ibang babae. Isabel, pwede bang maging makatwiran ka? Tumaas ang kanyang boses. Bata pa si Chloe, hindi niya kakayanin ito. Ikaw, sanay ka na. Maging matatag ka. Pupunta ako diyan kapag natapos na ako dito. Maging mabait ka. Huwag na. Ibinaba ko ang telepono at blinok ang kanyang numero. Pumasok ang isang nurse na may hawak na bill. Ma'am Isabel, kulang po ang inyong hospital deposit. Kailangan pa po ang 30,000 piso. Pakiasikaso po sa pamilya ninyo. Tiningnan ko ang aking telepono. Ilang libo na lang ang natitira sa aking account. Pagkatapos naming ikasal, ibinigay ko kay Miguel ang aking sahod. Sabi niya, mas magaling maghawak ng pra ang mga lalaki. Binibigyan niya lang ako nga 2,000 piso bawat buwan para sa magastusin. Nangingit-ningit kong tinawagan si Aling Loida. Matagal bago niya sinagot. Bakit ka na naman tumatawag? Para kang maniningil ng utang? Sigaw ni Aling Loida. Nay, kailangan pong magdagdang 30,000 na deposito sa ospital. Pwede po bang? Walang pera. Agad niyang putol. Lahat ng pera ng pamilya ay ginastos na para sa mga supplement ni Chloe. Dala niya ang panganay na apong lalaki ng pamilya. Santos, maganap ka nga sarili mong paraan. Huwag kang umasa sa akin. Apo niyo rin to. Hindi ba dala ko rin ang apo ninyo? Sumbat ko habang tinisiis ang sakit.
Hindi pa natin alam kung babae o lalaki yang dala mo. Malamig na tumawa si Aling Loida. Kahit palalakian, hindi siya kasing halaga na sa tiyan ni Chloe. Sino ba kasing nagsabi sa iyong maging sobrang maarte sa panganganak? Ibinaba na naman niya ang telepono. Tiningnan ko ang 30,000 sa bill at bigla akong natawa. Ang mana na ibinigay sa aking ng aking ina isang chondo unit sa Bigetse na nakakahalaga ngang 10 milyon ay walang alinlangan kong inilipat sa pangalan ni Miguel para magamit niya bilang kolateral sa kumpanya. Ang puhunan mula sa kumpanya ngang aking ina ang nakpabago sa kanya mula sa isang may-ari ngang maliit na talir tungo sa pagiging si Mr. Santos ngayon. Ngayon, sa aking panganganak, ni 30,000 na deposito ay hindi nila may bigay, pero handa silang gumastos ang 88,000 para sa tubig ng kabit. Kailangan niyo po ba ngang tulong para makahanap ngang paraan? Tanong ngang nurse na may pag-alala. Nakikita ang pamumutla ko. Huwag na. Umiling ako. Kinuha ko ang isa pang telepono bigay nga. Aking ina. Sabi niya, para sa mga kritikal na sandali, huwag kong pahirapan ang aking sarili. Nakakonekta dito ang supplementary card na ibinigay niya sa akin. Nang akma na akong mag-transfer, pinigilan akong isang tagapag-alaga na kadarating lang. Inutusan siya ni Aling Loida daw para alagaan ako, pero sa totoo lang, araw-araw niya akong sinusungitan. Ma'am Isabel, sabing tagapag-alaga, sabi pong matanda, kung gagamitin niyo raw ang perang pamilya niyo, huwag niyo raw siyang masisisi kung hindi ka na niya kikilalaning manugang. Wala akong pakialam kung kilalanin niya ako o hindi, tinabik ko ang kanyang kamay at diretsong nak-transfer ngang 50,000. Hindi na ako napigilan ng tagapag-alaga. Padabok siyang umalis habang bumubulong, talagang walang hiya? Ayaw maayos na buhay. Mas gusto pang makdusa. Naging tahimik na naman ang silit. Sa labas, sumisikat na ang araw. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ngang init sa kumot. Ngunit pakiramdam ko ay may yelo sa aking dibdib. Lalong dumalas ang aking contractions. Sabi ngang doktor, malamang ay sa tanghali na ako manganganak. Tinitigan ko ang numero nga aking ina sa telepono. Ngunit hindi ko ito tinawagan. Nasa ibang bansa siya para sa negosyo at ayaw ko siyang mag-alala. Habang hilo sa sakit, narinig ko ang buntis sa kabilang kama na naglalambing sa kanyang asawa. Sabi mo bibilhan mo akong singsing na may diamante pagkatapos kong manganak. Huwag mong kalimutan, ha? Huwag kang mag-alala. Naka-order na. Kukunin natin pagkatapos ng postpartum period mo, nakangiting sagot ng asawa. Ipinikit ko ang aking mamata. Naalala ko ang sinabi ni Miguel noong nag-propose siya. Isabel, sa hinaharap, lahat ng pera ko ay sa iyo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Kay laking kabalintunaan. Ma'am Isabel, pumasok ang nurse para sa huling pagsusuri. Handa na po ba kayo? Pupunta na po tayo sa delivery room. Tumango ako. Habang itinutulak ako papunta sa delivery room, maraming tao sa pasilyo, ngunit wala ni isa man lang sa kanila ang hinihintay ko. Mabuti na rin. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na masaksihan ng pagsilang ng aking anak. Nang sinagot ang tawag, namuti ang aking mga daliri sa higpit nga hawak sa telepono. Ang ilaw sa pasilyo sa labas ng delivery room ay maputla, nakakasilaw. Tanging ang malakas kong pahinga ang naririnig ko. Ma, unang salita ko pa lang. Tumulo na ang maluha sa kumot. Ang boses ni Dr. Elena Reyes, aking ina, ay dumaan sa linya. Kalmado gayang dati. Ngunit may bahagyang kaba. Isabel, anak, dahan-dahan. Manganganak ka na ba? Papupuntahin ko na si Dr. Jimenez. Hindi. Suminghot ako at ikinuwento ang lahat ang sinabi ng nurse. Ang nga hindi nasagot na tawa ni Miguel, ang masasakit na salita ni Aling Loida. Nang mabanggit ko ang 88,000 na imported na tubig. Parang may bumara sa aking lalamunan. 10 segundong katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng tunok ng nabasak na baso. Mga walang hiya!
Biglang tumaas ang boses ni Mama Elena, halos ikabingi ko. Yang si Miguel, isang walang utang na loob. Sana hindi ko nalang siya, tinulungan nun. At yang matandang si Loida, wala ring kwenta. Isabel, maghintay ka. Papunta na si Mama. Ma, ako. Huwag ka nang magsalita. Putol niya. Bumalik sa pagiging matatak ang kanyang boses. Si Dr. Gimenez ang pinakamagaling sa obstetrics. Papunta na siya. Pinapunta ko na rin ang abogado. Tungkol sa bayarin sa ospital, nag-transfer ako ng 500,000 sa cut mo. Sabihin mo lang kung kulang. Ngayon, huwag ka munang maisip ng kahit ano. Mag-relax ka at maghinte. Kahit gumuho pa ang mundo, nandito si Mama para sayo. Wala pang kalahating oras matapos ibaba ang telepono, bumukas ang pintong kwarto. Pumasok si Dr. Gimenez kasama ang dalawang nurse, may dalang medical instrument. Gnang Santos. Nakangiti niyang sabi, utos po ni Dr. Reyes na siguraduhin naming magiging maayos ang lahat. Sumunod na dumating ang abogadong si Etty. David, nakasuot ng business suit at may dalang briefcase. Ma'am Isabel, huwag po kayong mag-alala. Nagsimula na po akong mangalap ngang lahat ng ebidensya. Pagkatapos ninyong manganak, ayusin na po natin ang nga papeles. Habang pinapanood ko silang abala, bigla kong naramdaman na gumaan ang aking pakiramdam. Sumakit na naman ang tiyan ko, ngunit hindi na ako nakpanik. Dapit hapon, sinabi ni Dr. Jimenez na halos bukas na ang cervix ko. Handa na para sa delivery room. Habang itinutulak ako, umilaw na naman ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. Isabel, may emergency sa kumpanya, hindi ako makaalis. Sabi ni Mama, may nurse naman daw diyan, kaya dapat ayos lang. Pupunta ako diyan kapag natapos na ako. Sinundan pa ito ngang isa pang mensahe. Katatapos lang suriin ni Chloe. Medyo hindi stable ang kondisyon niya. Kailangan ko siyang samahan. Tinitigan ko ang screen ng 2 segundo at binura ang aming usapan. Maliwanag ang ilaw sa delivery room. Hinawakan ni Dr. Jimenez ang aking kamay. Huwag kang matakot. Nandito ako. Paulit-ulit na dumating ang sakit ng contractions. Nakngingit-ningit ako at yumire, habang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang maalaala 3 taon na ang nakalipas. Noon, nagsisimula pa lang si Miguel, nakatira sa isang 20 square meter na inupahang kwarto sa Sampaloc. Gabi-gabi, nilulutuan niya akong instant noodles, sinasabing, Isabel, kapag lumago na ang kumpanya, bibigyan kitang maginhawang buhay. Ngayon, lumago na ang kumpanya, ngunit sinasamahan na niya ang ibang babae. Ire pa. Konti na lang. Ibinalik ako sa Realidad NG, boses ni Dr. Jimenez. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit kasabay ngang 2 malakas na iyak nang hina ang aking buong katawan. Congratulations, Ma'am Isabel! Kambal, isang lalaki at isang babae. Pareho silang malusog. Dinalang nurse ang masanggol sa akin. Ang maliliit at mainit nilang katawan ay dumikit sa akin. Ang kanilang malambot na iyak ay parang balahibong kumikiliti sa aking puso. Tiningnan ko ang kanilang maliliit at kulubot na mukha at napangiti, ngunit muling tumulo ang mga luha. Nang gilabas ako sa delivery room, madaling garaw na. Naghihintay sa labas si Ate. David. Mami Isabel, hirap na hirap po kayo, sabi niya. Pinadala po ni Dr. Reyes ng sabaw, manok. Inilagay ang 2 sanggol sa incubator habang pinapadede silang nurse. Ang sarap tingnan ng kanilang malilit na bibig. Dumating ba si Miguel? Tanong ko. Umiling si Ate. David, may awa sa kanyang nga mata. Walang balita. Pero si Aling Loida, ilang beses tumawag. Tinatanong kung lalaki ba. Nang sinabi kong kambal, tinanong pa kung pwede raw bang ipaalaga kay Chloe ang lalaki. Kasi baka raw babae ang dinadala ni Chloe.
Sa panaginip niya. Malamig kong sabi habang tinatanggap ang sabaw. Kakasimula ko palang kumain nang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Loida na may dalang bayong. Isabel, nanganak ka na pala. Nahirapan ka. Sabi niya na may pekeng ngiti. Diretso ang tingin sa incubator. Wow, Campbell, ang galing. Lalo na itong lalaki. Mukhang tunay na santos. Hindi ko siya pinansin. Aling Loida, kailangan pong magpahinga ni Ma'am Isabel, sabi ni ate. David, alam ko, sagot ni Aling Loida, inilapak ang bayong sa mesa. Nagdala ako nga damit para sa mga bata, galing Divisoria yan, pero maganda ang tela. Sinulyapan ko ang mga damit may mga hindi kilalang cartoon character, at magaspang ang tela. Nga pala, Isabel, lumapit siya at bumulong. Pagod ka pa. Hindi mo kayang alagaan ang dalawang bata. Mabait si Chloe. Napag-usapan na namin. Tutulungan ka niyang alagaan ang lalaki. Bata pa siya, siguradong masagana ang gatas niya. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Inilapak ko ng malakas ang mangkok. Tumalsik ang sabaw, at napaso ang aking kamay. Nagulat si Aling Loida. Para rin naman to sa iyo. Mahirapan kang maalaga ng dalawa. Anak din ng pamilya Santos ang dinadala ni Chloe. Anong masama kung tulungan kanya? Pamilya naman tayo. Sinong pamilya? Putol ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Aling Loida, linawin natin. Ako ang nanganak sa mga batang ito. Walang kinalaman si Chloe dito. Kung gusto niyang alagaan sila, mangyayari lang yon kapag patay na ako. Anong klaseng salita yan? Tumaas ang kanyang boses. Lola ako nga bata? Ako ang masusunod. Pumayak na si Miguel. Walang bisa ang papayak niya. Inilabas ni ate. David ang kanyang telepono at pinindot ang record button. Ginang Loida, si Ma'am Isabel ang ina ng nga bata. Nasa kanya ang kustodiya. Kung ipipilit nyo pa ang hindi makatwirang hiling na ito, mapipilitan kaming gumawa ng legal na hakbang. Tumingin si Aling Loida sa telepono ni ate. David at biglang humina ang boses. Sinasabi ko lang naman, bakit kailangang seryosohin? Sa sandaling iyon, pumasok si Miguel. Gusot ang kanyang damit at may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata. Ma, nanganak na ba si Isabel? Lalaki o babae? Kambal! Sinalubong siya ni Aling Loida at hinila papunta sa incubator. Tingnan mo, ang sigla ng batang lalaki. Tumingin si Miguel sa mabata bago tumingin sa akin, walang emosyon. Isabel, salamat sa iyong paghihirap. Akala ko hindi ka na darating, sabi ko. Nayos na ba ang problema ni Chloe? Nanigas ang kanyang mukha. Isabel, huwag ka namang ganyan. Masalan ang kondisyon ni Chloe. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Paano naman ako? Itinuro ko ang sugat sa aking tiyan. Nasaan ka nung nakikipaglaban ako para sa buhay ko sa delivery room? Hindi ba't sinabi kong may emergency sa kumpanya? Kunot no niyang sabi. Isabel, pwede bang huwag na tayong magawi? Kagagaling mo lang sa panganganak. Kailangan mong magpahinga. Natawa ako, pero tumulo ang maluha. Miguel, tanungin mo ang konsensya mo. Mula noong nabuntis ako, ilang beses mo akong sinamahan sa check-up? Kapag pinupulikat ako sa gabi at tinatawag kita, sinasabi mong naiistorbo kita sa pagtulog kaya lumilipat ka sa ibang kwarto. Ngayon, nanganak na ako. Pero sinasamahan mo ang ibang babae. At ang nanay mo gumastos pa nga ng 88 mil para sa tubigin niya. Ganito niyo ba ako tratuhin? Isabel, malikarian. Suminjit si Aling Loida. Lalaki si Miguel, kailangan niyang unahin ang trabaho. Dala rin ni Chloe ang anak ng pamilya Santos, kaya dapat lang siyang alagaan. Tumahimik ka, sigaw ko.
Sumisikip ang dibdib ko. Inalalayan ni Miguel si Aling Loida, ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo. Isabel, sumusobra ka na. Bakit mo sinisigawan ang nanay ko? Baka may postpartum depression ka. Magpahinga ka na. Alis na ako. Tumalikot siya para umalis. Nang nasa pinto na siya, tinawag ko siya. Miguel, mag-divorce na tayo. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Malamig lang niyang sinabi, huwag ka nang gumawa ng gulo. Padabok na isinara ang pinto. Tiningnan ako ng masama ni Aling Loida bago sumunod palabas. Naging tahimik na naman ang silid, tanging ang mahinang pahinga ng gabata ang naririnig. Ma'am Isabel, huwag niyo na po silang alalahanin. Hindi sila karapat-dapat, sabi ni ate. David habang inaabutan ako ng tisyo. Pinunasan ko ang aking mga luha at tiningnan ang dalawang anghel sa incubator. Bigla kong ganapangiti. Miguel, Aling Loida, Chloe. Ang mautang ninyo sa akin, sisingilin ko lahat. Kasama ang interes. Pagkaalis ni Miguel, nakarinig ako ng kaluskos mula sa incubator. Gising na ang aking anak na babay, ngumunguso na, handa nang umiyak. Sinubukan kong bumangon. Ma'am Isabel, huwag po kayong gumalaw. Ako na po, sabi ni ate. David, dahan-dahang binuhat ang sanggol. Tila naamoy ng bata ang pamilyar na amoy at sumiksik sa bisik ni ate. David, hindi ito umiyak. Ang bait naman ang batang ito, nakangiting sabi ni ate. David, katulad ninyo, mukhang mabait. Ngumiti ako, ngunit may kirot sa aking puso. Ang dalawang batang ito, mula silang ay haharap na sa ganitong pamilya. Tanghali, bumalik si Aling Loida, kasama ang isang babay. Malayo naming kamag-anak. Sabi niya, ito ang tiyanena mo, masipag yan. Tutulungan ka niya. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Nena, sabi ng babay. Nakatingin sa incubator. Ma'am Isabel, may ganas at tagapag-alaga na po rito. Hindi na po kailangan ng tulong, sabi ni ate. David, hindi pwede. Sagot ni Aling Loida. Mas mapakakatiwalaan ang kapamilya. Ito ang ngagintong apong pamilya Santos. Kailangan may tagapamilyang nagbabantay. Sumanya siya kay Aling Nena na agad lumapit sa incubator at akmang bubuhatin ang lalaki. Huwag mong hawakan! Sigaw ko, sumakit ang aking sugat. Sinong nagsabing hawakan mo ang anak ko? Natakot. Si Aling Nena at tumatras. Isabel, anong problema mo? Mabuti ang intensyon niya. Sabi ni Aling Loida. Mabuting intensyon? O baka gusto mong dalhin ang anak ko kay Chloe? Malamig kong sabi. Anong pinagsasabi mo? Tumaas ang boses ni Aling Loida. Hindi natin masasabi, inilabas ni Etty. David ang kanyang telepono at pinatuktok ang isang recording. Maririnig ang usapan ni na Aling Loida at Aling Nena. Aling Loida, gumawa kang paraan para makuha ang batang lalaki. Dalhin mo agad kay Chloe. Sabihin mong utos ko, Aling Nena. Paano kung malaman ni Ma'am Isabel? Aling Loida. Ano naman kung malaman niya? Anak yan ng pamilya Santos. Wala siyang karapatan. Namula at namutla ang mukha ni Aling Loida. Ikaw? Nag-record ka? Sa mga taong tulad ninyo, kailangan ng ganitong paraan, sabi ni ate. David, Ginanggil Loida, umalis na po kayo. Padabok na umalis si Aling Loida at Aling Nena. Isabel, huwag kang sumobra. Apelyido ang batang yan ay Santos, hindi Reyes. Hindi ko siya pinansin. Alam kong simula pa lang ito. Hapon, bumalik si Miguel. May dalang basket ng prutas. Isabel, kasalanan ko kanina. Nagdala ako ng prutas. Sinuliapan ko ang basket mukhang luma na ang maprutas. May sasabihin ka ba? Tinalikuran ko siya. Umupo siya sa tabi ko. Isabel, alam kong galit ka pa.
Pero mahirap ang sitwasyon ni Chloe. Maaga siyang naulila. Mag-isa lang dito sa Maynila. Buntis siya at walang naalaga. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Paano naman ako? Tanong ko, madali ba ang sitwasyon ko? Buntis ako, kasama mo ang ibang babae. Nanganak ako, binabantayan mo ang ibang babae. Miguel, ano ba talaga ako sa iyo? Asawa kita. Iba yon. Kunot no, niyang sabi. Isabel, pwede bang maging mas maunawain ka? Kapag nanganak na si Chloe, babawi ako sa'yo. Babawi? Paano? Natawa ako. Gamit ang oras na ginugol mo sa kanya? O ang parang ginastos mo para sa kanya? Hindi siya makasagot. Isabel, alam kong mayaman ang pamilya mo. Pero iba si Chloe. Tumahimik ka? Putol ko. Huwag mong isama ang pera ng pamilya ko dito. Miguel, huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa kumpanya mo. Kung hindi dahil sa puhunan ng nanay ko, nagluluto ka pa rin ng pancit canton sa inupahan mong kwarto ngayon. Naging madilim ang kanyang mukha. Kailangan ba talaga nating pag-usapan yan? Ang pagmamahalan natin? Para lang ba ang halaga sa iyo? Bakit? Nung sinamahan mo si Chloe sa check-up, nung binilhan siya ngang nanay mo ang 88,000 na tubig, naisip mo ba ang pagmamahalan natin? Bigla siyang tumayo. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Mag-isip-isip ka. Tumalikot siya para umalis at natabik ang basket. Gumulong ang mga prutas sa sahig. Tiningnan ko ang kalat. At naramdaman ko ang matinding kabalintunaan. Ang lalaking ito, hindi na siya ang Miguel na nakilala ko. Ate, David, sabi ko, mahanda ka na. Oras na para lumaban. Kinabukasan, dumating si Miguel at Aling Loida, kasama si Chloe. Nakasuot ng pink na bestida si Chloe. Halata na ang tiyan, at may ngiti ng tagumpay sa kanyang muha. Ate Isabel, pasensya na sa abala. Gusto ko lang sanang makita ang mga bata, sabi ni Chloe na may pakingiti. Oh, Isabel. Mabuti ang intensyon ni Chloe, sabi ni Aling Loida. Tiningnan ko si Miguel. Anong ibig sabihin nito? Isabel, gusto kong mag-usap kayo ni Chloe. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi pagkakaunawaan? Natawa ako. Dala niya ang anak mo, sinasamahan mo siya sa check-up. Binibilhan siyang nanay mo ng 88,000 na tubig. Yan ba ang hindi pagkakaunawaan? Biglang umiyak si Chloe. Ate Isabel, alam kong kasalanan ko, pero mahal talaga namin ni Miguel ang isa't isa. Pakiusap, palayain mo na kami. Alagaan ko siya at ang mabata. Palayain kayo? Paano naman kami ng anak ko? Mayaman naman kayo. Makakahanap ka pang iba. Sabi ni Aling Loida. Pero si Chloe, hindi niya kayang mabuhay kung wala si Miguel. Talaga ba? Tuminjin ako kay ate. David. Attorney, ilabas mo na. Inilabas ni Atu. David ang isang tumpok ng mga litrato at isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Mga litrato ni Miguel at Chloe na makayakap at naghahalikan sa labas ng isang motel sa Tagaytay. May mga litrato rin silang makasamang bumibili ng bahay at mga mamahaling gamit. Ang dokumento ay katibayan ng palilipat ni Miguel ng ari-arian. Nakasaad doon na inilipat niya ang mga share sa kumpanya at ang bahay na binili namin pagkatapos naming ikasal sa pangalan ng kanyang ina. Namutla ang mga mukha ni na Miguel at Aling Loida. Maging si Chloe ay napatigil sa pag-iyak. Miguel, paano mo ito ipapaliwanag? Hindi siya makapagsalita. Pagkaiyan. Gawa-gawa nyo lang yan. Sigaw ni Aling Loida. Pake? Naglabas si ate. Defit ng isang report. Ito ay isang report mula sa isang profesional na ahensya, nagpapatunay na totoo ang malitrato at dokumento.
Hindi na nakapagsalita si Aling Loida. Miguel, mag-anul na tayo. Sabi ko, Isabel, alam kong nakamali ako. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon, pakmamakaawa niya. Pagkakataon? Binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero sinayang mo lang. Nung sinamahan mo si Chloe, nung binilhan siya ng nanay mong imported na tubig, dapat naisip mo na ang araw na ito. Hinihiling ko na umalis ka ng walang dala. Ang kumpanya at bahay ay sa akin. Ang kustodiyan ng gabata ay sa akin. Kung papayag ka, maghihiwalay tayo ng maayos. Kung hindi, makita tayo sa korte. Kapag isinumite ko ang mga ebidensyang ito, hindi ka lang mawawalan ng lahat. Masisira pa ang pangalan mo. Namutla si Miguel. Biglang sumugot si Aling Loida para saktan ako, ngunit pinigilan siya ni Ate. David, hayop ka. Matagal mo na tong plano. Gusto mong kunin ang yaman ng Pamilya Santos. Yaman? Malamig kong sabi. Ang kumpanyang ito ay naitayo dahil sa pera ng pamilya ko. Ang bahay, ako ang nag-down payment. May ebidensya ako sa lahat ng yan. Sa tingin mo, kanino ibibigay ng korte ang maito? Napaupo si Aling Loida sa sahig umiyak. Nakita ni Chloe na hindi maganda ang sitwasyon at dahan-dahang umatras para tumakas. Miss Chloe, huwag kang magmadali. Tawag ko sa kanya. Kasama ka rin sa malitratong yan. Kung abot ito sa korte, hindi rin maganda para sa iyo. Payo ko lang, iwanan mo na si Miguel. Namula at namutla ang mukha ni Chloe at mabilis na tumakbo palabas. Tiningnan ni Miguel si Aling Loida. Pagkatapos ay sa akin. Bigla siyang lumuhot. Isabel, mali ako. Pakiusap. Bigyan mo ako ngang isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko nakakausapin si Chloe. Aalagaan ko kayo ngang mga bata. Tiningnan ko siya. Walang emosyon. Ang ilang tao, kapag nagtaksil, hindi na dapat patawarin. Ilabas niyo na siya. Sabi ko kay Ate. David. Tinawag ni Ate. David ang mga security guard. Habang hinihila palabas, patuloy pa rin sa pag-iyak at pagsigaw si Miguel. Sa wakas, tumahimik na ang silid. Tiningnan ko ang mga ebidensya sa mesa at gumaan ang aking pakiramdam. Miguel? Aling Loida, simula pa lang ito. Sisingilin ko lahat ng utang ninyo. Araw ngang paglabas sa ospital, maganda ang sikat ng araw. Karga ko ang aking anak na babae, si Ate. David naman sa lalaki. Kasama ang 2 bodyguard. Paglabas namin, nakaharang sa pinto si Aling Loida kasama ang ilang kamag-anak. May dalang na banner na nagsasabing, masamang manugang, sinisira ang pamilya, nang makita ako ni Aling Loida. Sumugot siya na parang bali. Ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Isabel, demonyo ka. Sinira mo ang pamilya namin. At ngayon tatakasan mo kami kasama ang nga bata. Sa panaginip mo, sumigaw din ang mga kamag-anak. Iwan mo ang nga bata. Sila ay masantos. Nakumpol-kumpol ang matao. Kumukuhang litrato. Aling Loida. Tapos ka na ba? Malamig kong sabi. Hindi pa. Sigaw niya. Sinira mo ang kumpanya ng anak ko. Papatayin kita. Bigla siyang nakawala at sumugot sa anak ko. Mabilis kong iniwas ang bata. Nadapa siya. Tulong, pinapatay akong masamang manugang. Nag-iyak siya sa sahig. Attorney, tumawag akang pulis. Mahinahon kong sabi. Dumating ang nga pulis. Mga pulis, puti dumating kayo. Umiyak na sabi ni Aling Loida. Itong babaeng to, manugang ko. Sinira niya ang kumpanya ng anak ko at gusto niyang itakas ang mga apo ko. Hindi yan toto. Sabi ko, ako si Isabel Reyes. Ito ang aming annulment petition at birth certificate ng mga bata. Nagtaksil si Miguel Santos at naglipat ng ari-arian. Naghihiwalay na kami. Ipinakita ni Ate David ang mga dokumento. Pagkayan. Sabi ni Aling Loida. Pwede ninyong imbestigahan. Sabi ko. At siya ang kusang nadapa.
Nanggugulo siya dito at tinangka niyang agawin ang nga anak ko. Pwede siyang kasuhan ng public disturbance at attempted kidnapping. Sinungaling. Hindi ko ginawa yon. May CCTV ang ospital para patunayan, sabi ni ate. David, may recording din kami. Hinang Loida. Sumama ka sa amin sa istasyon. Sabing pulis. Habang hinihila, patuloy pa rin siya sa pagmumura. Isabel, maghintay ka. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Ang magkamag-anak ay sinama rin. Pagkawi? Tumawag si Miguel. Nasaan si mama? Nasa istasyon ng pulis. Nanggulo siya at tinangkang agawin ang mga bata. Paano mo nagawang ipahuli si mama? Sigaw niya. Ang sama mo. Masama ako? Malamig kong sabi, linawin natin, siya ang naunang nanggulo. Mabuti na nga lang at hindi mas malala ang sinapit niya. Isabel, pakiusap, piyansahan mo na si mama. Matanda na siya. Piyansahan? Oh, pero may isang kondisyon. Pumirma ka sa annulment papers. Umalis ka ng walang dala. Ibalik mo lahat ng inilipat mong ari-arian. Kung hindi, bahala ka na sa nanay mo. Matagal siyang natahimik. Sige, papayak ako. Bukas, pupunta ako diyan para pumirma. Kinabukasan, dumating si Miguel, mukhang pagod at gusgusin. Pumirma ka, at agad kong ipapapiyansa ang nanay mo. Sabi ko, itinulak ang annulment papers sa kanya. Nanginginig ang kanyang madaliri habang tinitingnan ang nga salitang walang anumang makukuha. Isabel, pwede bang magtira ka naman para sa akin? Wala na ang kumpanya. Wala akong pera. Kahit tirahan wala. Tirahan? Yung apartment na inupahan niyo ni Chloe, di ba't comfortable naman? Yung nga binili mong mamahaling gamit para sa kanya gamit ang pera ko, sapat na yon para sa ilang buwang upa. Namula siya, wala na kami. Kahapon, kinuha niya lahat ng natitirang pera sa account ko at tumakas na. Natawa ako sa isip ko. Yan ang babaeng pinoprotektahan niya. Problema mo na yang. Pumirma ka, Winji? 3 minuto. Pumirma siya, umiyak. Ibinigay ko ang mapapeles kay ate. David, piyansahan mo na si Aling Loida at isumita mo to sa korte. Naiwan kami ni Miguel at ng mabata. Alam mo ba kung saan ka nakamali? Tanong ko, masyado kang sakim at makasarili. At hindi mo kilala ang mataong nakapaligid sa iyo. Si Aling Loida, may pabor sa lalaki. Si Chloe, materyosa. Itinulak mo palayo ang maataong tunay na nagmamahal sa iyo. Kasalanan mo lahat ng ito. Umalis siya. Pwede ko pa bang bisitahin ang mga bata? Kapag lumaki na sila at gusto kanilang makita, hindi ko sila pipigilan. Pero sa ngayon, hindi pwede. Umalis siya. Gumaan ang pakiramdam ko. Tapos na ang lahat. 1 linggo ang lumipas. Nalaman kong nag-file ng bankruptcy ang kumpanya ni Miguel. At si Chloe, nakita raw sa airport, papuntang ibang bansa. Gabi, dumating ang aking ina. Isabel, anak, nahirapan ka. Okay lang ako, ma. Tapos na. Oh, tapos na. Tiningnan niya ang nga apo niya, sina Leo at Lia. Mula ngayon, si Lola na ang mag-alaga sa inyo. Ang papalubok na araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa silit. Nakasandal ako sa aking ina, nakikinig sa pahinga nga anak ko. Alam kong magiging maganda ang hinaharap. Ilang araw pa. Tumawa si Miguel. Isabel. Totuba. Iniwan na ako ni Chloe. Kinuha niya lahat. Garalgal ang boses niya. Pinili mo yan. Alam ko. Pero tulungan mo ako, Isabel. Kahit ngayon lang, magsisilbi ako sa iyo. Alagaan ko ang nga bata. Huli na ang lahat, ibinaba ko ang telepono. Kinagabihan,
Nalaman kong nakipag-away si Miguel sa isang beer house at naaresto. Kinabukasan, lumuhod si Aling Loida sa akin. Isabel, pakiusap. Piyansahan mo si Miguel. Masisira na ang buhay niya. Aling Loida, tumayo ka. Matanda na si Miguel. Dapat niyang panagutan ang kanyang maginawa. Umiyak siya. Tinulungan ko siyang makipag-ayos sa mga pinakakautangan niya. Pero may kondisyon, sabi ko. Huwag niyo na kaming guguluhin. Pumayag siya. Hindi ko ito ginawa para sa kanila, kundi para sa mga anak ko. Ayokong malaman nila balang araw na miserable ang buhay ng kanilang ama at lola. Inayos ng abogado ang mga utang ni Miguel. Pinalaya ko siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero alam kong tapos na kami. Araw ang paglilitis sa Korte Maulap. Dumating kami. Nandun na sina Miguel at Aling Loida. Sa korte, ipinakita ang lahat ng ebidensya. Inamin ni Aling Loida na siya ang nakutos sa paglipat ng ari-arian. Sa huli, sinabi ni Miguel, Isabel, alam kong kasalanan ko. Magbabayad akong child support. Pwede ko bang bisitahin paminsan-minsan ang bata? Kapag lumaki na sila, sila ang magpapasya. Nagdesisyon ang korte pabor sa akin. Annulment granted. Kustodiya sa akin. Obligado siyang magbayad ng 5,000 piso bawat bata buwan-buwan. Obligado siyang bayaran ako ng 2 milyon para sa mga inilipat na ari-arian. At dahil sa kanyang pakakasala, lahat ng natitirang ari-arian niya ay sa akin. Hindi sila umapela. Paglabas namin, umuulan. Inabutan ako ni Miguel ng isang maliit na supot. Ito ang binili kong silver locket para sa mga bata. Pinaukitan kong pangalan nila. 2 silver locket. Tinanggap ko ito. Umalis sila. Sa ilalim ng ulan, mukha silang malungkot ngunit malaya. 3 taon pagkatapos ng annulment, sanay na akong magtrabaho habang inaalagaan ang mga anak ko. Lumaki na sina Leo at Lia, magaganda at kamukha ko. Isang araw, may nagpadala ngang 2 sunflower sa opisina. Naway lumaki kayong laging nakaharap sa araw, tulad ng sunflower. Miguel, nakita ko siya sa bintana, paalis sakay nga isang lumang e-bike. Mas matatak na ang kanyang tindig. Nalaman kong naging magaling na siyang mekaniko. Isang araw, nakita kami sa parke. Narinig kong alis ka papuntang ibang bansa. Sabi niya, oh, sa susunod na buwan. Naglaro siya kasama ang mga bata, tinuruan silang magpalipat ng saranggola. Tito Miguel, tawag nila sa kanya. Hindi ka pa ulit nag-asawa? Tanong niya. Wala pang angkop, gumiti ako. Masaya na ako ngayon. Bago ako umalis, nakilala ko si Atty. Vic, isang kasamahan ni Ate David. Naging malapit kami. Nagustuhan siyang maanak ko. Isang araw, tinanong ni Lia, Tito Vic, kailan ka magiging papa namin? Nagkatinginan kami ni Atty. Vic at napangiti. May mga sugat na pinaghihilom ng panahon. May mga panghihinayang na napupunan sa ibang paraan. Ang mahalaga ay magpatuloy ka, huwag lumingon. Kaya, magkapatid, kung nakamali kayo ng piniling tao, huwag ninyong pahirapan ang inyong sarili. Kung kailangang putulin, putulin. Kung kailangang umalis, umalis. Maniwala kayo. Sa pag-iwan sa maling tao, makikilala ninyo ang tama. Ang buhay ay parang sunflower. Kahit gaano kadilim ang gabi, sa susunod na araw ay haharap pa rin ito sa araw. Ganun din dapat tayo, laging nakaharap sa liwanag, namumuhay ng mas maganda kaysa kanino man.